Hi guys! Nandito po tayo ngayon sa Radio! Ngayon ay Lunes, September 24, 2012. Tayo ngayon makikinig na isang nagbabagang kwento na aanin nyo yan! Narinig nyo na ba ang kwento yan? Hindi pa! Well, kung hindi pa, tara na at makinig tayo. Time check, 3:20 PM. This time check was brought to you by MP Light. Gawin mong light! Sa isang maliit na bayan, may isang lalaking nagngangalang Naipan. Siya ay sikat sa kanyang kapitbahay, hindi dahil isa siyang mananayaw, kundi dahil sa kanyang masarap na sinangag at swabing kape. Siya ay may karinderya at palagi itong dinarayo. Mga bata, halika kayo dito. Ay ala, laro tayo, body parts mo! Mamaya na, tinatawag muna tayo. Ito, gusto niyo ng candy? Yay! Akin to. Naipan ay isang mabuting lalaki, hindi niya hinahangad ang yaman sa mundo. Siya ay mapagbigay. Tuwing umaga, binibigyan niya ang mga bata ng matamis na candy. Dahil dito, nagrereklamo ang kanyang asawa pero sasabihin niya, Ang 20 satang na halaga ng matamis ay hindi kakahirap ng pamilya. Skinita rin iyon naninirahan ng isang lasenggo na hilig ng lumitaw sa kainan at tumula ng mga berso. May isang tahanan malaki, langit ang bubungan at lupa ang sahig. Bawat silid nito may bundok. Makikinig si Naipan ng taimtim at pagkatapos ng palabas, hihingi ang lasenggo ng libreng baso na may tsaang yelo. At malugod namang pagkakalooban ni Naipan na may kasamang donut para kumpleto. Pwede ba makain na isang tsaang may yelo? Sige po, maghintay lang po kayo dyan. Tuwing maulan, pinapatuloy niya ang mga dalaga sa kanyang tindahan para makapagpahinga at makapaghugas ng paa. Paano yan umuulan? Pambira naman ang puro putik! Masisira na yung sapatos ko! Mga binibini, nahihirapan na kayo sa pagtatampisaw sa putik. Mula ngayon, pwede niyong bitbitin ng mga sapatos sa aking tindahan at doon niyo isuot. Isang gabi, pupunta sa sinahan ng kanyang asawa at nag-iisa si Naipan. Padilim na noon at naghahanda na siya magsara ng tindahan nang mabilis na pumasok ang isang kabataang lalaki. Ano po may paglilingkod ko sa inyo, sir? Ibot mo sa lapi mo! Lahat! Ibibigay ko sa iyo ang pera ko. Pero hindi dahil sa baril mo, kundi dahil mo kung kailangan mo. Baka nakasalalay dito ang buhay at kamatayan. Eto, lahat ng pera na meron ako ay nandito. Umuwi ka na at kunin mo ito. Nilapag ni Naipan ang pera sa mesa, ngunit ang binata ay hindi naglakas loob na hipuin ito. Bakit hindi mo kunin? Tingnan mo, bakit kita lalokohin? Alam kong hirap na hirap ka. Hirap tayo lahat sa mga araw na ito. Hindi ako naniniwalang masama kang tao. Maaari ding natake ang iyong ama kaya kailangan mo siyang alagaan. Lahat ng tayo ay nagkakamali. Ano ba ang buhay kundi magkahalang eksperimento, pagkakamali at mga kabiguan? Hindi malakas ang katawan ko, alam mo? Narinig mo ba ang ubo ko? Natatakot ako dahil baka meron na akong TB. Yun ang dapat sa akin. Sa palagay ko, dahil meron akong ginawang masama, dapat talaga mamatay na ako agad-agad. Hindi ako dapat mabuhay. Pasanin lang ako ng mundo. Salamat at paalam. Hindi mo kailangang umalis agad. Dito ka muna sandali at mag-usap tayo. Gusto kitang makilala. Saan ka nakatira at ano ang mga hilig mo? Hindi ko alam kung saan ako pumunta ngayon. Saan ako maaaring pumunta? Alam mga pininiwalaan ko? Hindi ko alam. Mukhang wala nga naman sa mundong ito ang karapat-dapat na paniwalaan. Lahat ng tayo gano'n ang pakiramdam ko minsan. Kaya mo ba akong paniwalaan? Hindi ako interesado sa kahit ano. Kung gusto ko talaga magtrabaho, sa palagi makakahanap ako ng gawain. Pero hindi ako tagal dito. Nagbabasa ka ba ng libro? Dati, pero mayo na ako. Hindi ako nagbabasa ng diaryo ngayon. Bakit pa? Alam na alam ko naman kung anong laman nila. Wala kundi barilan, nakawan, patayan. Binago nila ang mga lugar at mga pangalan, pero ganon at ganon din ang mga istorya. Hinimas na kabataang lalaki ang kanyang baba at masunuring na nangkit ang mga mata kay Naipan. Swerte mo na hindi ka nagpapakita ng anumang takot o galit ng pagbantaan kita ng baril. Tiyak na mapatayin kita. Ang daigdig na ito ay punong-puno ng mga lalaking gusto magpakita ng galit, mga lalaking marurumi ang isip na lagi bumubululas na nabubulok na raw ang sibilisasyon at moralidad. Hindi ako naniniwala na dahil kung daan-daan o libo-libo na pasama, ganoon na din ang dapat gawin ng lahat ng tao.
Mukhang mas masigla na ang estranghero. Tumindig na siya para umalis at pagkaraan na ilabas na niya ang baril. Inabot niya iyon sa may-ari ng tindahan. Sana'y kunin mo ito. Hindi ko na ito kailangan. Yan ang tatak ng mabangis. Ngumiti ng masaya ang hold-upper at kumakaway ng pamamaalam. Idinugtong nito. Babalik ako para makita ka uli. Pero wag mo ipakita sa akin ang baril. Yan ang kaaway ng isang malinis na buhay. Paalam. Nawala sa dilim ang estranghero. Yumuko si Naipan. Iniisip niya na bukas ay pagbibili niya yon. Kailangan niya ng bagong pansala ng kape. Dito po nagtatapos ang storyang Aanhin Nyo Yan. Yeah! Oh, sa mga tagapakinig, sa palagay ko, alam niyo na ang kwento. Ako nga po pala si Papa Bugs. Ako nga pala si Papa Load. At ito po ang Radio. Hanggang sa muli, paalam! To the left, to the left. To the left, to the left. To the left, to the left. Everything you own in the box to the left. In the closet, that's my stuff. Yes, if I bought it, but please don't touch. And keep talking that mess, that's fine. But would you walk and talk at the same time, man? It's my name that's on that tag. To remove your bags and we call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about I'll never ever find a girl like you. You got me twisted.